Ayan mga boss, full wave tayo ng Bajaj CT125. So wala pa akong video nito mga boss, ng pagpo-full wave nito. Yun, tingnan nyo na lang mga boss. Kung meron kayong mga CT125 na gustong ipa-full wave, kaya nyo i-DIY yan. At yun na nga mga boss, tinanggal na natin itong kanyang stator. So medyo magalaw kasi solo lang tayo. Ito lang yung puputulin mga boss. Yan, yung wire na dalawa sa kulay blue yan mga boss. Yan, puputulin nyo lang yan tapos ihahang. So, ganun lang ang pagpupull wave ko ng Bajaj CT125. Yan, naputol na mga boss, ano? Tapos puputulin natin kasunod yung ground mamaya. Yan kasi yung nasa kulay blue and white. Yan, pinutol natin. So, ihahang natin yan. Then, hanapin natin yung ground. Ayan mga boss, yung ground. Diyan yun. Putulin natin. Tapos, idudugtong natin doon sa parte na pinagputulan mamaya. Kanina pala. At yun, sa totoo lang, marami naman talaga mga tutorial ng pagpo-full wave na sa kanya-kanyang diskarte na lang kung paano gagawin. So, itong sa akin mga boss, ito yung naisip kong paraan para hindi gaanong masunog agad. Kasi sa CT125, kahit sa boxer mga boss, kapag isiningit mo yung wire doon sa kabila, inilabit mo ron sa mga ano niya, katabing wire, medyo nasusunog agad yung kanyang light coil. Kaya iwas natin yung pinakang ground. Dito natin padadaanin sa kabila. Hindi na natin isusunod doon sa kulay black and yellow. Gawa ng yung black and yellow mga boss, merong connection yan doon sa pulser. Kaya hindi natin pwedeng ilipat na lang or idugtong. Katulad noon doon sa barao na ginagawa natin na idudugtong lang natin doon sa black and yellow. So ito mga boss, ihihiwalay talaga natin ito. Idudugtong natin ito doon sa pinagputulang ng blue and white. So yan, medyo nakadikit din pala doon sa ground ng primary coil yung kanyang ground. So ayan, tanggalan natin mga boss. Dugtungan na lang natin ng wire papunta rin sa kabila. At kita naman natin mga boss, naputulan natin. Lilinisan lang natin yung dulo kasi yan yung ground dati. Pero idudugtungan natin yan doon sa pinutol nating wire kanina doon sa kulay white and blue. So ayan, lilinisin lang natin yung kanyang dulo para pag hinang natin ay dikit na dikit. So ayan mga boss, ganyan yung paggagawa natin ng full wave para kay CT125. Tulad nga nung sinabi ko kanina, dugtungan natin ito ng wire para umabot do sa pinagputulan natin ng kaunahan do sa kulay yan, blue and white. So doon natin idudugtong kasi nakahang na nga yung isang pinutol natin. Yun, ganun lang para mabuo natin yung full wave kasi half wave nga ito mga boss. Ayan, yung ginawa ko, ayan na. Hindi ko na naipakita sa inyo na dinugtong natin yung wire, basta sundan nyo na lang papunta yan doon sa blue and white. Then nakahang na nga yung pinutol natin kanina. So yun, ganun lang kabilis ang pag full wave ng stator. Kalimitan naman talaga, pare-parehas lang yan ng design. Ihahang mo yung papunta sa charging. Ayan. Kaya hindi ko na pinakita mga boss yung paghihina kasi halos lahat naman sa atin marunong na sa pagpo-full wave. Kaya isinare ko na lang sa inyo dito sa CT125 na ganyan yung diskarte ko. At hindi ko isinabay doon sa kabila. Doon ko sana padadaanin sa may black and yellow, kaya lang magulo ron. So ito na mga boss, na ikabit ko na. At ang kaanuhan nito mga boss, ito yung naka-DC or naka-battery operated yung kanyang headlight. Kaya nababalda yung battery. Ay hindi naman siya naka-full wave. Kaya yun, deads na yung kanyang battery. So ito mga boss, ano lang ito, pinakita ko na lang sa inyo yung pagkakabit ng kanyang regulator rectifier. Yung white dun sa red ng sa regulator. Then yung yellow sa yellow. Yung pink ay dun sa blue and white. And then yung green ay doon sa black and yellow. So hindi kayo malilito dyan mga boss kasi yun naman ay sa color coding. Basta kabisado nyo na, yun lang yung susundin nyo sa color coding. So ang testing naman natin mga boss kung ilan yung nilalabas niyang kuryente kasi ito naman ay deads na nga yung battery. Papalit din tayo ng battery mga boss at para gumana yung kanyang battery operated na headlight
kasi nauubos daw, nagre-drain daw yung battery kapag medyo malayo na yung takbo, kumukurap na. So, yun talaga yung magiging epekto kapag yung headlight ay naka-battery operated tapos hindi naka full wave.